Bulkang Mayon. Nagbuga ng usok at tabo kaninang umaga. Ibababa sa lima, patay. Kabilang ang ilang dayuhang mountaineer at Pinoy tour guide. 18 pa, inahanap. Driver ng limousine na sinakyan ng Pinay na namatay sa Amerika. Aminadong nalito raw ng kinakatok na siya ng mga pasahero nang umusok ang sasakyan. Wedding gown, invitation, pati reception ng Pinay bride. Nakahanda na pala. Mahigit 100 LPG tanker. Ilang araw nang nakatenga sa LPG terminal sa Bataan. Dahil wala raw supply. Vice President Jejo Marbinay nagpatutsyada kay DILG Secretary Marojas nang mangampanya sa baluarte ng dating katunggali sa eleksyon. Baluarte mo ito. Mukhang hindi ko yata nararamdaman ha. Department of Foreign Affairs, pinulabog ng inakalang bomba. Pero ang laman pala, patay na pusa. Kaya sa Lotto 642 at Mega Lotto 645, tataas na rin. Exclusive, kalib-in ni Dolphy Jr. Arestado dahil sa mga kaso ng estafa at pagtalbog ng mga tseke. Makakabakbakan ni pambansang kamaong Manny Pacquiao sa Nobyembre. Kilalanin. Silipin ang paghahanda ni Julian San Jose para sa kanyang unang major concert. At Marjorie Barreto, itinanggi siya ang nasa kumakalat na photo scandal. Ididimanda raw ang mga magpapakalat nito. Magandang gabi po, biglang nagbuga ng abot usok kaninang umaga ang Bulkang Mayon sa Albay. Isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa bansa. 4 na aliman at isang Pilipinong tour guide ang patay. Hindi pa masabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLCS kung lalala ang mga nangyayari sa Bulkang Mayon ngayon. Pero ayon sa pamahalaan ng lalawigan ng Albay, handa sila ano man ang mangyari. Mula sa Daraga, Albay, nakatutok live si Micaela Papa. Micaela? Mel, Mike, patuloy nga ang rescue operations para sa mga climber na pinaniniwala ang naiwan malapit sa crater ng Bulkang Mayon pagkatapos nitong sumabog kaninang alas 8 ng umaga. Kani-kanina nga lang naiulan na naibaba na at na-rescue na yung climber na si Nicanor Ambao Jr. Kaya naman ngayon, 15 climber na lamang ang hinihintay na makababa at ma-rescue sa pagpapatuloy ng rescue operation. Mula sa eroplano, nakunan ng GMA News kung gaano kakapal ang lumalabas na usok mula sa Bulkang Mayon pasado alas 8 ng umaga kanina. Tumagal ng mahigit 1 minuto ang tinatawag na phreatic explosion o ang pagbuga ng bulkan ng steam na may kasamang abo. Kuhang-kuha rin ng isang U-scooper ang pag-alboroto ng Mayon. Nagdedredging daw sila sa mga oras na iyon sa Cagsawa River nang makarinig sila ng pagputok. Inabutan ng pagsabog ang halos 30 mountaineers na nasa Mayon. Sa tala ng NDRRMC, hindi bababa sa 5 ang nasawi, kabilang ang 4 na aliman at isang Pilipinong tour guide na si Jerome Berin. 6 ang na-rescue pero sugatan, kabilang ang isang Austrian, ang Filipinong tour guide na si Kenneth Gesalve. 16 pa ang hinahanap. Kwento ng isang nakaligtas na mountaineer, kahapon daw sila umakyat sa bulkan at dooy nagpalipas ng gabi. Ngayon daw dapat sila bababa nang bigla raw silang may narinig na tunog na mula na pala sa gumuguhong bato. Pababa na po kami. Sabi narinig na po kami malakas na dagundo ng mga hindi ko pa yung una. Tapos yung nakita lang namin malalaking bato. Dahil sa phreatic explosion, nagka-ash fall sa mga karatig lungsod sa Albay. Sa Ligaw, marami ang naperwisyo nang mabalot ng abo ang ilang kalsada at bubungan. Di rin nakaligtas ang mga pananim at mga sasakyan sa bayan ng Uwas. Akala ko maulan, yun pala, abo. Hindi pa masabi ng PHIVOLCS sa ngayon kung lalala ang galaw ng Mayon, pero ayon sa pamahalaan ng Albay, handa sila kung ano mang mangyari. Para manatiling ligtas ang mga malapit sa bulkan, lumayo pa rin daw sa 6-kilometer permanent danger zone. Isa ang Mayon sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Mahigit 2,000 ang namatay nang sumabog ito noong taong 1814, ang itinuturing na pinakamalalang pagsabog ng Mayon.
Noong 1993 naman, mahigit 80 ang nasawi sa eruption. Taong 2000 naman nang magbuga ito ng abo na may kasamang pyroclastic flow o bato. 2001, itinaas sa Alert Level 4 ang Mayon matapos makitaan ng lava fountaining at yumanik. 2006, inakyat din ito sa Alert Level 4 dahil sa pagbuga ng lava, kaya pinalikas ang mga residente. Nagkaroon din ng mild ash explosion ang Mayon noong 2008, 2009 at 2010. Mike, ayon nga sa PDRRMC, dahil madilim na ay pansamantala munang ititigil yung aerial survey ng mga rescue chopper. Gayunpaman, mananatili daw buong magdamag yung mga rescue team sa paanan ng bundok dun sa mga jump-off point para hintayin kung may mga climber na makakababa. Samantala, nananatili pa rin sa alert level 0 ang buong lalawigan ng Albay. Ibig sabihin, back to normal na o normal na ang sitwasyon sa buong lalawigan. Mike? Kamusta naman ang bulkan sa mga sandaling ito, Micaela? Sa sandaling ito, Mike, ay napakatahimik nung bulkang Mayon. Napakalayo dun sa kanyang activity kaninang alas 8 ng umaga. Kaya naman, ayon nga mismo sa PhilVox, babantayan na lamang nila kasi ito daw phreatic eruption ay either pwedeng maging one-time thing na wala lang or pwede itong maging precursor nung mas malala na magmatic eruption. So sa ngayon, babantayan na lang muna itong bulkang Mayon at sa ngayon nga ito, napaka-normal ng sitwasyon dito, Mike. Ang sinasabi mo, wala nang lumalabas kahit konti man lang na usok o yung tinatawag na steam mula doon sa bunganga ng bulkan, Micaela? Tama yan, Mike. Wala nang lumalabas na steam o ash tulad nung nangyari kaninang alas 8 ng umaga. Kaya naman ayon sa PhilVox, yung natitirang climbers na nandun sa tuktok, wala nang panganib sa kanila in terms of the volcano. Ang magiging panganib na nga lamang sa kanila kapag hindi sila na-rescue agad, yung magkakaubusan ng supplies, magkukulang sa pagkain o sa tubig, Mike. Maraming salamat, Micaela, Papa. Sa patakaran ng pamahalaan ng Albay, bawal umakyat ang mga turista sa Mayon Volcano kapag nasa alert level 1 ito. Pero nang magbuga ito ng abo at uso kanina, nasa level 0 lang ang bulkan. Kaya ang NDRRMC gusto ipagbawal muna ang anumang gawain sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Mula sa PhilVox sa Katutok Live, si Julius Segovia. Julius! Mel, ayon sa PhilVox, normal volcanic activity lamang daw ang phreatic explosion na naganap sa bulkang Mayon kaninang umaga, kaya wala raw dapat ipangamba at ipag-alala ang mga residente sa Albay. Normal daw ang nangyaring phreatic explosion sa bulkang Mayon kaninang umaga. Ang phreatic explosion ay ang biglaang pagbuga ng steam na may kasamang abo sa bunganga ng bulkan dahil sa sobrang init ng magma sa ilalim. Sa record ng PhilVox, 73 segundo o mahigit 1 minuto tumagal ang pagbuga ng steam at abo na umabot ng may 500 metro ang taas. Ang cause ng pagsabog ay yung usok or steam dahil sa pagpapakulo ng tubig na dahil sa ulan ay nagiging steam. Kung nabara yung steam, yan yung sanhi ng pressure doon sa crater at yun yung nag-trigger ng explosion. Parang dig high o nag-throat clearing, parang nasasamid. Isang Mayon sa mga tourist spot hindi lang sa probinsya ng Albay kundi sa buong Pilipinas. Dinarayo ito ng mga turista. Ang Hollywood star nga na si Zac Efron, hindi ito pinalampas nang bumisita siya sa Pilipinas noong nakaraang taon. Sa patakaran ng lokal na pamahalaan ng Albay, hindi pinapayagang umakyat ng Mayon ng mga turista kapag nasa alert level 1 ito. Pero nang magbuga ng abo ang bulkan kanina, nasa alert level 0 lang ito. Ayon sa PhilVox, kahit pa nasa alert level 0 ang isang aktibong bulkan gaya ng Mayon, may posibilidad ng extreme explosion anumang oras tulad nga ng nangyari kanina. In any active volcano, kahit seemingly walang sign for a magmatic eruption, which is the dangerous in terms of space at maraming maapektuhan, merong possibility na mga steam-driven explosion. It simply means we need to further tighten. I think we need to shift again from Mayon being a volcano to Mayon being a mountain. I think those risks will always be there whenever you have a mountain. Ayon naman sa NDRRMC, ang manirahan lang sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon ang ipinagbabawal at hindi ang human activity roon. Kaya malaya pa rin daw nakakaakyat ang mountaineers sa Mount Mayon. Dahil sa nangyari na ikinasawi ng ilang mountaineers, may rekomendasyon sila. At isa sa kasunduan nila is i-recommend nga na isuspend muna yung human activity dun sa within the 6 kilometer radius permanent danger zone.
Pero wala naman daw dahilan para ilikas sa mga residente sa Albay. Alert level 0 pa rin kasi ang status ng bulkan. Sa pahayag na rin ng PHIVOLCS is isolated case lang, hindi naman rason para magpanik. Nangyayari na ito and yun nga, dineclare nila is alert 0 pa rin. So wala namang kailang pangambahan. Paniguro ng PHIVOLCS, wala silang nakikitang magmatic eruption sa Mayon. Pero asahan daw ang maliliit na phreatic explosion sa nangyari kanina. Mel, bukod sa dalawang helicopter mula nga sa Philippine Air Force, nangangailangan pa raw ng isang dagdag na chopper na mas matayog yung lipad. Ito nga pamahalang panlalawigan ng Albay para mas mapabilis ang search, rescue at retrieval operations. Muna Mel, ang latest mula pa rin dito sa tanggapan ng PHIVOLCS sa Quezon City. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. At para sa mga karagdagang balita tungkol sa pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon, makakasama natin ang ating kapusong tagapaghatid ng balita sa programang Baretang Bicol. Live mula sa lungsod ng Naga, yan po ang sentro ng operations ng GMA sa Kabikulan. Ayan po siya, si Elmer Caseles. Elmer. Okay, Mike, salamat. Nabigla nga, Mike, ang mga kaubayan natin dito sa Kabikulan, lalo na mga residente dyan sa lalawigan ng Albay, kaugnay ng biglaang pagsabog o pagbuga ng mga usok at abo ng Bulkan Mayon kanina. Although, Mike, hindi naman nagdala ng grabing peligro ang nasabing ng pagbuga ng abo ng Bulkan Mayon sa mga karatig na bayan at residente ng Bulkan Mayon kanina, ilang mga kaubayan natin o mga hikers ang nalagay sa peligro ang buhay dahil sa nangyaring sabog kanina. Kanina rin may kasama ng rescue and retrieval team ng provincial government ng Albay ang isang kasama natin dito sa GMA Bicol na umakyat sa Mayon para sa gagawin nilang rescue effort kanina. At kaugnay niyan, Mike, tawagan natin live mula sa lalawigan ng Albay si Kay Butastas para dali sa atin ang naging pangyayari kanina. Kay. Tama ka dyan, Elmer, mag-aalas 12 nga ng tanghali kasi kaninang tahali na umakyat tayo sa paanan ng Mount Mayon para suyurin yung iba pang mga hikers na naiwan doon mismo sa may paanan ng bundok. Kung makikita natin, talagang etong iba pang mga residentes ay tumulong na rin para at least mahanap yung iba pang mga nawawala. Makikita natin na nagkaroon ng rescue chopper para lang mahanap yung sinasabing ang 5 pang mga foreigner daw na or 4 nga, Elmer, yung mga nawawala pang foreigner at isa dito yung Pilipinong patay. Kanina, Elmer, sa pag-akyat natin ng mismo doon sa may paanan ng Mount Mayon, doon mismo sa Camp 1, halos 1 oras tayong umakyat at naramdaman talaga natin kung gaano kadelikado yung mismong daanan nitong papunta mismo sa may Mount Mayon. Masikip yung daan, halos 1 tao lang mismo yung talagang pupwedeng dumaan. At makalipas, Elmer, yung ilang oras, mag-aalas 3:30 ng hapon nang bumaba na yung ibang mga rescuer team na pinadala mismo ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng munisipyo ng Albay at eto na nga ay nakita na yung iba pang mga hinahanap at 7 dito, Elmer, yung mga Pilipino na nakasurvive dun sa pagputok ng bulkan at makikita natin sa ating TV screen na naging emosyonal itong ina ng isa sa mga survivor kanina, Elmer, sa ating pag-akyat mismo dito sa Mount Mayon. Kasama natin siya at talagang sinabi niya sa atin na hindi raw siya titigil hanggat hindi niya nakikitang buhay yung kanyang anak. Ayan, makikita natin yung kanyang tama ay dito sa kanyang left na tuhod at sa kanyang ulo meron siyang head injury. Pero Elmer, sa ngayon ay dinala na siya sa BRTTH dito sa Legazpi City para magpagaling. Siya, Elmer, Elmer, nakikita natin siya yung nakapagligtas doon sa isang foreigner na agad namang dinala sa ospital at nagpapagaling din sa ngayon. Elmer? Okay, salamat kay live mula dyan sa lalawigan ng Albay. Patuloy po nga ang tabayanan ng GMA Bicol ang pinakahuling kaganapan dyan sa lalawigan ng Albay sa Bulkan Mayon. At mula naman dito sa lungsod ng Naga, ako po si Elmer Caseles. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat sa inyo, Elmer Caseles at kay Butastas ng GMA Bicol.